Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1571 hanggang Kabanata 1580. Kabanata 1571. Hindi mahalaga kung kaya ko o hindi. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, isipin mo na lang na hindi. Pero sabihin mo lang kung sino ang nagsabi sa'yo ng mga bagay na ito. Alam ni Gu Qingcheng si Hansen, at alam niyang hindi si Hansen ang mismong nakakita sa mga pangyayaring iyon. May ibang nagsabi sa kanya. Kaya naman, walang dahilan si Gu Qingcheng para magduda sa mga sinabi nito sa kanya. Hindi ako sigurado. May nakilala ako, pero wala akong alam tungkol sa kanya. Hindi ko na siya muling nakita pagkatapos noon. Hindi alam ni Hansen kung sino ang taong iyon, kaya hindi niya ito masabi sa kanya. Kumunat ang noo ni Gu Qingcheng at tiningnan si Hansen. Hindi niya pinaniwalaan ang sinabi nito. Pagkatapos ng lahat, bakit naman magsasabi ang isang estranghero ng ganoong mga kwento sa kanya? Patuloy na nagsalita si Hansen tungkol sa mga bagay na walang kinalaman, gusto niyang makaalis ng hindi napapansin. Ngunit nakumpirma na niya na si Gu Qingcheng ang mailap na numero 4. Ngunit kung si Gu Qingcheng ay isang tao mula pa noong sinaunang panahon sa mga santuwaryo, gaya ng sinabi nito, paano siya nakapasok? At paano siya nabuhay ng ganoon katagal? May isa pang bagay na bumagabag kay Hansen. Kung ang numero 4 na ay isang bilang lamang na isinulat ng tagamasid, ibig sabihin ba nito na ang iba pang mga numero ay mga tao rin? Kung sila ay mga tao, paano naman itinakda ang mga numero? Kung ito ay ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagpasok sa mga santuwaryo, nangangahulugan itong may nauna ng 3 bago siya. Siyempre, puro haka-haka lamang ito. Posibleng hindi mga tao ang tinutukoy ng mga numerong iyon. Maaari kang umalis, pero kailangan mo munang ipaliwanag ang mga bagay sa akin. Mabilis na pumunta si Gu Qingcheng sa pinto at hinarangan ito, hindi pinapalabas si Hansen. Tiningnan ni Hansen si Gu Qingcheng. Para sa kanya, mukhang makatotohanan ang sinabi nito. Noong una silang magkita, iniisip na niya na may kakaiba dito. Para bang hindi ito nababagay sa mundong ito. Maging ang pangalan nitong Gu Qingcheng ay parang isang lumang pangalan, hindi isang modernong pangalan ng tao. At may mga kilos ito na talagang nakakapagtaka. Misteryoso ito at may kakaibang ganda, isang bagay na bihirang makita. Kaya marahil hindi na dapat ipagtaka kung kakaiba ito. Ngayong pinag-iisipan niya, napagtanto niyang hindi rin mukhang modernong tao si Gu Qingcheng. Masasabi ko sa iyo ang gusto mong malaman, pero una, kailangan mo munang sabihin sa akin kung sino ka talaga, mahinang sabi ni Hansen. Sinabi ko na sa'yo, ikaw lang ang hindi naniwala sa akin, sagot ni Gu Qingcheng. Kahit maniwala ako na isa kang sinaunang tao, dapat ay may makasaysayang katauhan ka. Noon, ang mga tao ay nahahati sa iba't ibang bansa. Saang bansa ka nagmula? Ano ang ginawa mo bago ka napunta rito? Ang talagang nais malaman ni Hansen ay kung paano ito nakapasok sa santuwaryo. Natatakot siyang kung itatanong niya ito ng direkta, hindi siya makakakuha ng sagot. Kailangan niya munang subukan ang tubig. Tiningnan ni Gu Qingcheng si Hansen nang may pagdududa, ngunit sumagot siya, galing ako sa estado ng Chu. Isa akong Qigong caster. Qigong caster, aling pangkat ang kinabibilangan mo? Magalang na tanong ni Hansen. Hindi mo na kailangang malaman yan, sagot ni Gu Qingcheng. Paano ka nakapasok sa santuwaryo? Tanong ni Hansen. Kung sasagutin ko ang tanong na yan, kailangan mo ring sabihin sa akin kung sino ang nagsabi sa'yo ng lahat ng impormasyong yan, diretsyong sabi ni Gu Qingcheng. Sige, ayos lang, pumayag si Hansen. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Gu Qingcheng, galing ako sa estado ng Chu, pero nag-ensayo ako sa dagat. Minsan, habang bumabalik ako sa lupa sakay ng bangka, lumitaw ang isang kakaibang ipu-ipo. Nahulog ako roon, at nang magising ako, nasa santuwaryo na ako. Saang planeta lumitaw ang ipu-ipong iyon? Saan eksakto? Tanong ni Hansen. Walang kwenta ang impormasyong yan. Paulit-ulit na akong bumalik sa santuwaryo upang hanapin ang ipu-ipong yun, pero wala akong natuklasan. Kahit gumamit ako ng makapangyarihang submarino upang maghanap sa ilalim ng dagat, wala akong natagpuan kundi karaniwang dagat, paliwanag ni Gu Qingcheng. Tumango si Hansen.
Ayon sa sinabi mo, kung galing ka nga sa estado ng Chu, ibig sabihin libu-libong taon na ang lumipas. Paano ka nabuhay ng ganito katagal? Sinabi ko na sa'yo. Nasagot ko na ang tanong mo, kaya oras na para sagutin mo ang tanong ko. Sino ang nagsabi sa'yo ng impormasyong ito? Ani Gu Qingcheng. Inilabas ni Hansen ang isang libro at ipinakita ito sa kanya. Hindi ito ang tala-arawan na nakita niya sa control room, kundi isang copy ang ginawa niya. Naroon ang mga bahagi tungkol sa numero 4, habang ang orihinal ay iniwan niya sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya agad pumunta upang makita si Gu Qingcheng. Kinuha ni Gu Qingcheng ang libro at binuksan ito ng may pagtataka. Nang makita niya ang nilalaman, nagbago ang ekspresyon niya. Mabilis niyang nilibot ang mga pahina, at unti-unting nagmukhang masama ang pakiramdam niya. Sino ang taong to? Isinara ni Gu Qingcheng ang libro at tinitigan si Hansen. Napakalakas ng galit sa kanyang mga mata, at tila nagsimula siyang kilabutan matapos mabasa ang mga nakasulat. Base sa kanyang reaksyon, parang isang lihim na hindi niya akalaing malalantad ay nabunyag na ngayon. Pakiramdam niya ay para siyang hinuberen sa harap ng lahat. Hindi ko kilala ang may akda, pero kinopya ko ito mula sa isang librong nakita ko sa God's Ruin. Sinabi ni Hansen sa kanya ang buong kwento. Hindi gaanong kumbinsido si Gu Qingcheng. Matagal niya itong tinitigan, sinusubukang makita ang katotohanan sa mukha nito, pero nabigo siya. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat may iba pang mga numero. Dapat ay may 3 pa, kahit papaano, seryosong sabi ni Gu Qingcheng. Oo, pero kaunting impormasyon lang ang meron tungkol sa kanila. 2 pangungusap lang. Ikaw ang pangunahing focus ng talaan, ngumiti si Hansen. Ipakita mo sa akin ang ibang bahagi, humingi si Gu Qingcheng. Sige. Pero sabihin mo muna sa akin kung paano ka nabuhay ng ganito katagal, ani Hansen habang kumikislap ang mata. Kabanata 1572. Tumango si Gu Qingcheng. Tama ka, magkahawig ang mga silid na pinasukan natin. Ngunit may ilang pagkakaiba. Sa tingin ko, maaaring mga gamit iyon ng mga crystallizer, pero hindi ko pa alam noon. At nang bumalik ako mula roon, hindi ko na mahanap ang pasukan na ginamit ko dati. Iniisip ni Hansen na tiyak na may kaugnayan ang mga santuwaryo sa mga crystallizer. Nang pumasok siya sa main control room, napunta siya 10 taon sa hinaharap. Wala siyang dahilan para pagdudahan ang sinabi ni Gu Qingcheng. Ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba pa rin. Tiningnan niya si Gu Qingcheng at sinabing, naalala ko ang isang bagay. Hindi ba miyembro ka ng ika-7 pangkat? Kasama mo si Han Jinji noon, at alam ng lahat na hindi pa maaaring pumasok ang mga tao sa mga santuwaryo noon. Pansubok pa lang ang mga teleporter. Nakalabas ka ba gamit ang isa sa mga iyon? Umiling si Gu Qingcheng. Hindi lang teleporter ang paraan upang makalabas sa mga santuwaryo. Nang mateleport ako palabas, natagpuan ko ang sarili ko sa isang altar sa isang lumang istruktura sa isang planetang tinitirhan ng mga tao. Iyon ang naging labasan ko, pero wala akong paraan upang makapasok muli roon. Nang makabalik ako sa santuwaryo, gumamit ako ng teleporter na gawa ng mga tao. Tinanong siya ni Hansen, nang pumasok ka sa santuwaryo kasama si Han Jinji, ano ang nakita mo? Sapat na ang mga sagot ko. Ngayon naman, ibigay mo sa akin ang natitirang bahagi ng aklat, sagot ni Gu Qingcheng, sabay abot ng kamay. Sagutin mo muna ang huling tanong ko. Ano ang nangyari roon? Pagpipilit ni Hansen. Hindi ko alam ang nangyari. Nakilala namin ang isang nilalang na tinatawag na Diyos. Sinabi niya matutupad niya ang aming pinakamalalaking kahilingan, ngunit isa lang bawat isa. Sinabi ni Han Jinji na huwag akong humiling, kaya umalis ako kasama si Ning. Hindi rin humiling si Ning. Pagkatapos noon, hindi ko na alam ang sumunod na nangyari, paliwanag ni Gu Qingcheng. Demigod ka na ba noong panahong iyon? Iniisip mo bang tunay siyang Diyos, o isa lang siyang napakalakas na nilalang? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Hinuha ko lang na iyon ang mailap na Fifth Sanctuary. Ang nilalang na iyon ay maaaring isang God-class creature lamang, sagot ni Gu Qingcheng at muling iniabot ang kamay. Nasagot ko na ang lahat ng gusto mong malaman. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang nararapat sa akin. Naiwan ko ang orihinal na kopya sa bahay. Kukunin ko muna. Wala nang ibang maaaring itanong si Hansen, kaya sumunod na lang siya at kinuha ang tala-arawan para kay Gu Qingcheng. Mas mahusay siyang bumasa ng mga sinaunang teksto kaysa kay Hansen, kaya mabilis niyang sinuri ang nilalaman ng aklat. Kakaiba, napakakakaiba, bulong ni Gu Qingcheng habang binabasa ito. Ano ang kakaiba? Agad na tanong ni Hansen. Ang mga nilalang na binanggit dito ay mula sa Fourth God Sanctuary.
Nakakita ako ng ilan matapos akong maging demigod, pero nang makapasok ang mga tao mula sa Alliance, bigla silang nawala. Ang mga taong may numero rito, parang madali silang hanapin. Hindi sila mukhang mga taong karaniwan mong makikita sa Alliance, paliwanag ni Gu Qingcheng. Marahil sila'y katulad mo. Baka sila ang mga taong nakapasok bago pa naging natural na proseso ito para sa lahat ng tao, mungkahi ni Hansen. Batay sa mga numerong ito, mukhang may ilang libo sila. Pero sa buong panahong nasa loob ako ng santuwaryo, ni minsan hindi ko sila nakita, sabi ni Gu Qingcheng. Malalaki ang mga santuwaryo. Kung ikinalat ang ilang libong tao sa napakalawak na mundo, hindi ba't natural lang na hindi mo sila makita? Sagot ni Hansen. Umiling si Gu Qingcheng. Imposible. Ang ilang taong binanggit dito ay sinasabing nakapatay ng kilalang demigod super creatures. Kung ganoon, dapat may narinig man lang ako tungkol sa kanila. Talagang nakakapagtaka. Baka hindi lahat ng numerong iyon ay tao. Tinuro ni Hansen ang huling bahagi at nagtanong. Pwede mo bang ipaliwanag ang huling bahagi? Mukhang matagal ka nang hindi nakikita. Saan ka napunta? Dahil ba pumasok ako sa kakaibang lugar na iyon, kaya hindi nila ako makita? Napaisip si Gu Qingcheng. Maaaring ganoon nga, pero ibig sabihin din nito, kamakailan lang nagsimula ang pagmamasid sa kanila. Ang mga numeradong taong ito ay tila mga sinaunang tao, hindi mga modernong tao, sabi ni Hansen matapos ding pag-isipan ito. Malinaw na may malalim na ugnayan ang mga crystallizer sa mga santuwaryo, pero ayon sa kasaysayan, matagal na silang nawasak. Marami pang bagay ang kailangang tukuyin at alamin dito, sabi ni Gu Qingcheng, sabay abot pabalik ng tala-arawan kay Hansen. Kung gusto mong alamin ang totoo, maaari tayong magtulungan. Kung may madiskubre ka pa, ibahagi mo sa akin. Magkasama nating imbestigahan ito. Ano sa tingin mo? Pumapayag ako, sagot ni Hansen. Pagkatapos, nagtanong siya, ano ang tungkol kay Elysian Moon? Bakit magkamukha kayo? Isa siyang espiritu. Iyan ay hindi sakop ng ating kasunduan, malamig na sagot ni Gu Qingcheng. Magkasosyo tayo, hindi ba? Mas mainam kung mas kilala natin ang isa't isa, nakangiting sabi ni Hansen. Wala na tayong pag-uusapan tungkol dyan. Mabilis siyang itinulak ni Gu Qingcheng palabas ng silid at isinara ang pinto. Hinawakan ni Hansen ang kanyang ilong at umalis. Hindi siya nasaktan, magtatanong na lang siya ulit sa susunod. Panahon na upang ipakita ang aking kakayahan, sabi ni Hansen habang papunta sa imbakan ng Geno Core. Gusto niyang makuha ang unang pwesto para sa lahat ng kanyang Geno Cores bago siya magpatuloy sa Gold Class. Mabilis na lumakas ang kanyang genes, pero hindi nakaagapay ang kanyang Geno Cores. Kaya nais niyang maglaan ng oras upang i-upgrade ang mga ito. Mahirap maabot ang Super Class, pero madaling abutin ang Gemstone Class. Ginamit ni Hansen ang Crystal Core bilang susi sa pagpasok. Nangunguna na ito sa ranking, kaya marami ang gustong hamanin siya upang maagaw ang pwesto. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan, Ghost Eye. Nasa nangungunang 10 ito sa Silver Geno Core rankings. Hindi sigurado si Hansen kung talagang inakyat ni Ghost Eye ang rango o kung binili lang niya ang kanyang posisyon. Naalala niyang minsang may kasunduan sila ni Ghost Eye, ngunit agad siyang pinagtaksilan nito. Bagamat nabigo si Ghost Eye noon, naiinis pa rin si Hansen sa ginawa nito. May tapang siyang hamanin ako. Kung gusto niyang mamatay, handa akong tulungan siya, madiing sabi ni Hansen, sabay kamao. Tinanggap niya ang hamon ni Ghost Eye at pumasok sa Geno Core Battleground. Sa loob, nakita niya ang 3 matang panther na naghihintay, si Ghost Eye mismo. May lakas ng loob kang ipakita ang pagmumukha mo sa akin, ani Hansen, sabay teleport sa harapan ng tusong hayop. Boss? Sandali, may malaking sikreto akong sasabihin sa iyo. Sigaw ni Ghost Eye habang pilit na tumatakas. Kabanata 1573. Hansen, ikaw at ang lihim mo ay maaaring mapunta sa impyerno. Hindi na nag-aksaya ng oras si Hansen. Suot ang ghost armor na ibinigay sa kanya ni Ghost Eye, agad siyang sumugod sa nilalang at sinubukang basagin ang ulo nito gamit ang kamao niya. Mayroon akong Emperor Geno Core. Ibinibigay ko ito sa iyo, kunin mo na. Sigaw ni Ghost Eye, alam niyang hindi na niya maiiwasan ang suntok na paparating. Nang marinig ito ni Hansen, huminto siya. Pinanatili niyang nakalutang ang kamao sa ibabaw ng ikatlong mata ng panther at sinabi, mayroon kang 3 segundo. Kung wala akong makitang Emperor Geno Core sa loob ng panahong iyon, pupunta ka na sa impyerno. Isa. Nagnalit ang mga ngipin ni Ghost Eye at inilabas ang isang bagay na mukhang kuko. Inilagay niya ito sa harap ni Hansen at sinabi, Boss. Ito na iyon.
Alam kong nagkamali ako noon, pero ngayon, sinsero na ako. Para sa unang pwesto, handa akong ibigay ito sa iyo. Maniwala ka sa akin ulit. Kinuha ni Hansen ang bagay mula kay Ghost Eye, habang ang isa niyang kamay ay nakalutang pa rin sa ulo ng nilalang. Sinabi niya, ito ba talaga ang isang Emperor Geno Core? Hindi naniwala si Hansen kay Ghost Eye. Kung may Emperor Geno Core siya, bakit niya ito isusuko para lang makuha ang unang pwesto sa Silver Geno Core? Kahit ang unang pwesto sa Gemstone Leaderboard ay hindi kasing halaga nito, ayon sa kanya. Isang kakaibang Geno Core iyon. Sa loob ng Geno Core storage, ang isang Geno Core ay selyado at hindi magagamit maliban na lang kung ito ang Self Geno Core na ginamit bilang susi sa pagpasok. Ngunit ang Geno Core na ito ay hindi mukhang karaniwang selyado. Mukha itong kulay abo at madilim, parang kinakalawang na bakal. Napakahiwaga nito. Parang isang plote ito, pero wala itong mga butas. Mistulang isang tubong gawa sa bato. Ngumiti si Ghost Eye at sinabi, matalino ka. Isa nga itong Emperor Geno Core, pero may problema lang ito, selyado ito. Pero sa lakas mo, tiyak na kaya mong buksan ito at maging pinakamahusay sa Fourth God Sanctuary. Kung kaya mong buksan ito, hindi mo ito ibibigay sa akin, hindi ba? Tiningnan siya ni Hansen ng may paghamak. Mukhang nahihiya si Ghost Eye, at may pilit na ngiti siyang sinabi, hindi ko ito mabuksan dahil mahina ako. Pero ikaw, sobrang lakas mo. Siguradong kaya mo. Kukunin ko ito bilang parusa sa iyo sa pagkasira ng kasunduan natin noon. Kung gusto mong makuha ang unang pwesto ngayon, magdala ka ng mas magandang bagay. Huwag kang magdala ulit ng ganito, sabi ni Hansen. At bago pa makapagsalita si Ghost Eye, sinuntok niya ito sa mukha. Dumura ng dugo si Ghost Eye. Nasaktan siya, pero pinili niyang sumuko at lumabas sa Geno Battleground. Leche, mas masahol pa siya sa akin. Kinuha niya ang gamit ko ng walang kapalit, nagngangalit na bulong ni Ghost Eye. Minsan na niyang niloko si Hansen, pero hindi niya inasahang makakabalik ito sa unang pwesto. Ngayon, ibinigay niya na ang Emperor Geno Core at nasaktan pa, ngunit hindi niya pa rin nakuha ang unang pwesto. Mukhang kailangan kong maghintay hanggang umabot siya sa Gold Class bago ko makuha ang unang pwesto. Sayang ang Emperor Class Geno Core ko, dismayadong sabi ni Ghost Eye. Ang Emperor Geno Core na ibinigay ni Ghost Eye kay Hansen ay isang sikat na bagay sa Fourth God Sanctuary, ngunit ganoon din ang sumpang bumabalot dito. Wala pang sino man ang nakapagbukas nito. Ang Emperor na dating may-ari nito ay tinatawag na Drinkblood Emperor, isang kilalang espiritu. Ang Geno Core na ito ay tinatawag na Blowblood. Ang malungkot na katotohanan, si Drinkblood Emperor ay nakagalit ng isang nilalang at pinatay ito. Bilang resulta, ang Blowblood ay naselyuhan. Matapos noon, ang Blowblood Geno Core ay napunta sa kamay ng maraming mandirigma. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang nakapagbukas nito. Lalo itong nakilala, ngunit naging tanyag din ang paniniwalang ito ay walang silbi. Pagkatapos ng lahat, gaano man ito kalakas, kung hindi ito magamit, wala rin itong silbi. Kamakailan lamang, nakuha ni Ghost Eye ang Blowblood, at gusto niyang gamitin ito bilang kasunduan kay Hansen kapalit ng unang pwesto. Ngunit dahil nais siyang patayin agad ni Hansen, napilitan siyang ibunyag ang Blowblood. Balak pa sana niyang dayin ulit ito pagkatapos ng palitan. Ngunit ngayon, nakuha na ni Hansen ang Blowblood, at wala pa rin siyang unang pwesto. Labis siyang nadismaya. Sa kabutihang palad, ang halaga ng Blowblood ay halos katumbas lamang ng isang Gemstone Geno Core sa kasalukuyan. Kaya hindi ito ganoon kasakit mawala. Mas lalo lang siyang mahihirapan kung mas mahalagang bagay ang nawala sa kanya. Samantala, si Hansen, na nakikita si Ghost Eye, ay hindi nagmamadaling i-level up ang kanyang Crystal Core ngayon. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon at lokohin pa ang Panther bago siya lumipat sa Gold Class. Umalis si Hansen sa Geno Core Storage at pinag-aralan ang bago niyang Geno Core. Gusto niyang malaman kung siya ang makakapagbukas nito. Hindi pa narinig ni Hansen ang tungkol sa Blowblood Geno Core. Hindi niya alam kung saan ito galing, at iniisip pa rin niya kung isa nga ba itong Emperor Geno Core. Tinawag ni Hansen ang kanyang Gold Class Real Blood Geno Core at ikinabit ito sa Blowblood Geno Core. Gusto niyang makita kung ito ang susi upang magamit ito. Damaykit ang Real Blood sa kulay abong tubo. Hindi ito natunaw dito, pero hindi rin ito nahulog. Tila may hinihigop ito. Pinagmasdan ni Hansen ang proseso, at sa paligid ng Real Blood, may lumitaw na pulang guhit na parang hibla ng seda. Tila hinihigop ng Real Blood ang enerhiya ng Geno Core. Natuwa si Hansen at naisip, mukhang tinutulungan ng Real Blood na buksan ang selyo. Sa ganitong bilis, baka ilang araw lang ito.
Kung malalaman ni Ghost ay na kayang buksan ang Blue Blood, tiyak na mas lalo siyang magagalit. Hindi pa rin sigurado si Hansen kung Emperor Geno Core nga ito, pero napakalakas ng selyo nito. Walang duda na isang high-class Geno Core ito. Tiyak na super class ito, sa pinakamababa. Habang pinag-aaralan ni Hansen ang kanyang bagong nadiskubre, biglang pumasok sa bulwagan sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Matagal nang hindi nakikita si Elysian Moon. Ngayong bumalik siya, mukhang malala ang kalagayan niya. Puno siya ng sugat at mapatla at duguan ang kanyang mukha. May isang galit na nilalang sa paligid. Isa itong super creature, at sinaktan nito si Elysian Moon. Pupunta ako para patayin ito. Sasama ka ba sa akin? Diretsyong tanong ni Gu Qingcheng kay Hansen. Paano hahatiin ang mga nakuha? Tanong ni Hansen. Sa iyo ang lahat ng lot. Gusto ko lang siyang ipaghiganti, sagot ni Gu Qingcheng. Hindi ka pupunta sa akin kung madali lang ito. Tiyak na may kakaiba sa nilalang na ito, napaisip si Hansen. Kabanata 1574. Hindi ganoon kadaling patayin ang Destroyer Wolf na nasa rango 139 sa Super Geno Core Leaderboard, sabi ni Gu Qingcheng. Maari ko bang malaman kung pangilan ka sa Super Geno Core Leaderboard? Tanong ni Hansen, na tunay na nagtataka. Pang-17 ako, sagot ni Gu Qingcheng na tila walang pakialam. Ang taas mo pala. Pang-17 ka at hindi mo kayang talunin ang Destroyer Wolf na nasa rango 139 lang. Gulat na tanong ni Hansen. Hindi nito ako matatalo sa lakas, pero kaya nitong lumunin ang espasyo. Hindi ko siya mahuhuli, kaya kailangan kita at si Nightmare, paliwanag ni Gu Qingcheng. Sa tingin ko, ang kailangan mo lang talaga ay ang tulong ni Little Red. Bakit hindi mo siya tanungin ng direkta? Nagtanong si Hansen habang umiiling. Hindi siya tatanggap ng imbitasyon ko, pero magiging kasing halaga mo siya. Pwede kang sumama para tumulong, sabi ni Gu Qingcheng. Sige. At para lang makumpirma, sa akin mapupunta ang mga makukuha natin kapag napatay siya, tama ba? Ngumiti si Hansen. Kung tunay kang makakatulong, oo. Pero kung hindi ka magpapakita ng pagsisikap, hindi mo dapat kunin ang anumang gantimpala, sagot ni Gu Qingcheng ng may diin. Tingnan natin. Pero ako ang tipo ng taong kumukuha lang ng ayon sa ibinibigay ko, sagot ni Hansen, na hindi na nakipagtalo pa. Gusto niyang makita kung gaano talaga kalakas si Gu Qingcheng, lalo na kung totoong ang pang-17 siya sa Super Geno Core Leaderboard. Sinamahan ni Hansen sina Gu Qingcheng at Elysian Moon palabas ng shelter. Habang naglalakbay, naiinip si Hansen kaya nagtanong siya, sino ang nasa unang pwesto sa Super Geno Core Leaderboard. Naiinip din si Gu Qingcheng, kaya sumagot siya, ang kasalukuyang nasa unang pwesto ay ang pinuno ng Sacred. Sinasabi niyang siya ay anak ng Diyos, pero marami pang iba na kasing lakas niya. Madalas magpalit ang nasa unang rango. Bakit madalas magpalit ang nasa unang rango? Nagtatakang tanong ni Hansen. Anong nakakapagtaka roon? Maraming makapangyarihang Geno Core sa leaderboard, may Emperor class at Berserk class. Lahat sila'y may kanya-kanyang kalakasan. Walang tunay na pinakamalakas. Pero noong una akong naging demigod, narinig kong may isang Geno Core na napakatagal na natili sa unang pwesto. Hindi ito natalo ni minsan. Iyon lang ang tanging pagkakataon sa kasaysayan na ang unang pwesto sa Super Geno Core Leaderboard ay hindi nagbago. Ngayon, madalas na itong nagpapalit, paliwanag ni Gu Qingcheng. Ano ang pangalan ng Geno Core na iyon? Nasa leaderboard pa rin ba ito? Tanong ni Hansen na lalong naintriga. Kung nasa leaderboard pa rin ito, hindi sana palaging nagpapalit ang unang pwesto. Pero narinig ko lang ito sa mga kwento. Noong dumating ako rito, wala na ito. Isa na lang itong alamat. Ang pangalan nito ay Destiny's Tower. Sa tingin ko, dinala na ito sa 5th Sanctuary kasama ng may-ari nito, sagot ni Gu Qingcheng. Nang marinig ito ni Hansen, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung talagang ganoon kalakas ang Destiny's Tower, malamang na ito ang parehong bagay na nasa kanyang Sea of Soul. Lintik, ganoon pala kalakas ang Destiny's Tower. Asterisk halos hindi mapigilan ni Hansen ang kanyang tuwa, pero pinanatili niyang walang reaksyon ang kanyang mukha. Pagkatapos, nagtanong siya, sino ang naging may-ari ng Destiny's Tower? Hindi ko alam, at sa tingin ko wala ring may alam. Isa na lang itong lumang alamat. Narinig ko lang ito minsan, sagot ni Gu Qingcheng. Nagtanong pa si Hansen ng ilang beses, pero kaunti lang ang alam ni Gu Qingcheng. Ayon sa kwento, ang dating may-ari ng Destiny's Tower ay kakaiba. Noong una siyang lumitaw sa Geno Core Leaderboard, napakababa ng rango niya, nasa 10,000 lang.
Walang nakakita sa kanya sa mga unang ranggo pero bigla na lang siyang umakyat sa unang pwesto. Walang nakakaalam kung mabuti o masama iyon. Siyempre, alamat lang ito. Narinig lang ito ni Gu Qingcheng at hindi niya mismo nasaksihan. Napaisip si Hansen. Ang Destiny's Tower bang ito ay ang parehong nasa Sea of Soul ko? Kung ganoon ito kalakas, bakit hindi ito nakarating sa Fifth Sanctuary? Sino ang nilalang na nakasuot ng armor sa itim na simi niya? Bakit siya naging kaaway ng may-ari ng Asterisk Destiny's Tower? Maraming tanong ang bumagabag kay Hansen, pero dahil siya na ngayon ang may-ari ng tore, halos matawa siya sa tuwa. Dad, bakit ang saya-saya mo? Tanong ni Bauer na nasa mga bisig ni Hansen. Tumingin siya ng diretso sa ama habang nagsasalita. Oh, dahil nasa tabi kita. Kaya ako masaya, mabilis na sagot ni Hansen. Ayaw niyang maghinala si Gu Qingcheng. Nang marinig ito ni Bauer, natuwa siya. Hinalikan niya si Hansen sa pisngi at sinabing, masaya rin ako kapag kasama kita. Hindi na kinaya ni Elysian Moon ang kanilang eksena. Napairap siya. Nakakadiri kayong dalawa. Naiinggit ka lang. Pwede ka rin maging katulad ko kung may maganda kang anak, biro ni Hansen habang yakap si Bauer. Humph! Sumimangot si Elysian Moon at tumingin sa ibang direksyon. Medyo nagtataka si Hansen sa naging reaksyon nito. Hindi niya alam kung bakit tila naapektuhan ito sa sinabi niya. Biglang binago ni Gu Qingcheng ang usapan. Kapag nakita mo ang Destroyer Wolf, mag-ingat ka. Kaya nitong lumunin ang espasyo at biglang sumulpot mula sa dimensional crack para umatake mula sa kahit anong anggulo. Kapag pumasok siya sa space crack, sundan mo ako. Nakakainis pakinggan. Paano mo balak siyang patayin? Nagtanong si Hansen na bahagyang nakakunot ang noo. May sapat siyang lakas para labanan ang mga super creature, pero ang Destroyer Wolf ay isang berserk super creature na may space abilities. Mahirap itong labanan, maliban na lang kung gagamitin niya ang Destiny's Tower. Pero napakalakas ng konsumo nito sa enerhiya, at delikadong ipakita ito sa publiko. Kung makilala ng iba na ang Destiny's Tower ay nasa kamay ng isang tao, siguradong pagtutulungan siya ng lahat ng emperors at super creatures para wakasan siya. Baka mas mabuting tingnan muna natin. Malamang hindi natin siya mahanap, sabi ni Gu Qingcheng. Ano ang ibig mong sabihin? Nagulat si Hansen. Nakagalit ng Destroyer Wolf ang ilang makapangyarihang nilalang. Kaya maraming creatures at spirits ang naghahanap sa kanya. Susubukan lang natin ang swerte natin. Baka hindi natin siya makita, paliwanag ni Gu Qingcheng. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito ng mas maaga? Kumunat ang noo ni Hansen. Narinig niya ito at alam niyang hindi magiging kasing dali ng inakala niya ang misyong ito. Kabanata 1575. Naglakad sila ng wala pang 2 araw, at may nakakatakot na mga nilalang sa lahat ng dako. Paminsan-minsan, nararamdaman pa ni Hansen ang malalakas na enerhiya na bumabalot sa langit. Gayunpaman, mukhang hindi sila habol ng mga ito. Sa halip parang may hinahanap ang mga nilalang. Siguradong hinahanap nila ang Destroyer Wolf, sabi ni Elysian Moon. Nang akmang sisigot si Hansen, biglang tumakbo papalapit si Shumi at nagsabi, Guro, may nangyaring isang malaking insidente. Ano iyon? Tanong ni Hansen habang tinitingnan si Shumi. Mas maaga niyang pinadala si Shumi upang magsanay. Sa tuwa ni Shumi, sinabi niya, ninakaw ng Destroyer Wolf ang isang supling ng pinuno ng Sacred Shelter. Ngayon, papunta na ito sa direksyon natin, at maraming makapangyarihang super creatures ang humahabol dito. Isang anak ng pinuno ng Sacred Shelter. Katulad ba ito ng goddess? Biglang naglaro sa isip ni Hansen ang imahe ng isang Diyos ang lumalabas mula sa isang itlog na isang kakaibang imahinasyon. Oo, narinig ko na anak ito ng pinuno ng Sacred at isang berserk super creature, pero hindi nakatira sa Sacred Shelter ang berserk super creature, kaya nagawa ng Destroyer Wolf na nakawin ang itlog. Ngayon, maraming makapangyarihang shelters tulad ng Sacred at Outer Sky ang naghahanap sa Destroyer Wolf, paliwanag ni Shumi. Napakalakas ba ng Sacred para mapilitang sumali ang ibang shelter sa paghahanap? Nagulat na tanong ni Hansen. Hindi, lahat sila ay naghahanap ng itlog para sa sarili nilang kapakinabangan. Supling ito ng 2 berserk super creatures, kaya tiyak na pambihira ang genes nito. Ang itlog ay magiging napakabuti para sa sinumang makakain nito. Kung babae ito, itatago nila ito para paramihin ang lahi at lalo pang pagandahin ang genes, sagot ni Shumi, puno ng pananabik. Ibinaba pa niya ang kanyang boses at nagtanong, Guro, dapat ba tayong sumali sa paghahanap? Kung suswertehin tayo, baka makita natin ang itlog. Sige,
Subukan nating hanapin ito bago pa ang iba, sagot ni Hansen, kahit na wala siyang masyadong pag-asa. Maraming malalakas na shelters ang nagpadala ng kanilang pinakamakapangyarihang nilalang upang hanapin ang Destroyer Wolf at ang itlog. Matagal na itong may pagkakataong magtago, kaya hindi inaasahan ni Hansen na basta-basta lang nila ito matutunton. At kahit matagpuan nila ito, hindi magiging madali ang pag-agaw ng itlog mula sa napakaraming nakakatakot na nilalang. Maraming makapangyarihang nilalang ang lumilipad sa himpapawid. Sa loob lamang ng kalahating araw, nakaramdam si Hansen ng presensya ng 20 iba't ibang nilalang na dumaan sa itaas niya, at iyon pa lamang ang mga nilalang na malapit sa kanya. Gayunpaman, patuloy pa rin silang naghahanap ng walang tiyak na direksyon. Ibig sabihin, hindi pa rin nila natutunton ang Destroyer Wolf. Elysian Moon, saan mo nakatagpo ang Destroyer Wolf? Tanong ni Hansen. Malapit sa Rolling Dragon Lake, sagot ni Elysian Moon, sabay turo sa isang direksyon. Medyo pamilyar si Hansen sa lugar na iyon dahil hindi ito malayo sa kanilang shelter. Ang Rolling Dragon Lake ay isang malaking lawa sa kalagitnaan ng mga bundok, at ipinanganak ang pangalan nito mula sa mga nilalang na parang dragon na matatagpuan sa ilalim ng lawa. Narinig na niya ang tungkol sa lawa, ngunit hindi pa siya nakapunta roon. Bagamat nasa gitna ng mga bundok, napakalaki ng Rolling Dragon Lake, mahigit 100 milya kwadrado. Ang tubig sa lawa ay madilim, na naglalabas ng kakaibang liwanag na parang usok. Tila ba hindi mo makikita ang anuman kahit 1 pulgada mula sa ibabaw ng tubig. Walang makakapagsabi kung may mga nilalang bang tunay na namumuhay sa ilalim nito o hindi. Pagdating ni Hansen at ng iba pa sa lawa, nakita nila si Goddess na naruroon na. Mukhang may kaunting pagbabago kay Goddess. Ang kanyang lakas ng buhay ay naging nakakatakot, ngunit nakatago ito at mahirap basahin. Parang umabot na siya sa super level. Habang tinitingnan ni Hansen si Goddess, napansin din siya ni Goddess, at tumaas ang kanyang kilay. Ngunit nang makita ang kasamang si Gu Qingcheng, kumunot ang noo ni Goddess at nagsimula siyang maglakad patungo kay Hansen, kasama ang ilang nilalang mula sa kanyang shelter. 4 na nilalang ang kasama ni Goddess, at lahat sila ay galit na galit. Tila mga super creatures na sila at puno ng kapangyarihan. Ngunit hindi kinausap ni Goddess si Hansen. Sa halip, lumapit siya kay Gu Qingcheng at nagtanong, Elysium Master, may kaugnayan ba sa iyo ang taong ito? Ano ang pakialam mo? Tanong ni Gu Qingcheng na may pagkamatigas ang tono. Ang lalaking ito ay mortal kong kalaban. Kung wala siyang kinalaman sa iyo, ngayon din ay maghihiganti ako, sagot ni Goddess. Tiningnan ni Gu Qingcheng si Hansen, sinipit ang kanyang mata, at sinabi, ano sa tingin mo? Narinig ni Hansen ang sinabi ni Gu Qingcheng at sagot, oo, may kaugnayan kami. Magkasosyo kami sa pagtutulungan. Narinig mo na yon, di ba? Sabi ni Gu Qingcheng, habang tinitingnan si Goddess. Sige na, bibigyan ko siya ng pagkakataon sa pagkakataong ito, dahil sa iyo, sabi ni Goddess, sabay talikod at umalis kasama ang kanyang 4 na super creatures. Ang saya niyong magkasama, puri ni Hansen kay Gu Qingcheng. May utang ka sa akin, sagot ni Gu Qingcheng. Walang problema, pero medyo naguguluhan ako. Bakit ka tinawag na Elysium Master? Isa kang tao, paano ka naging pinuno ng Elysium Race? Nagtatakang tanong ni Hansen. Wala kang pakialam doon, sagot ni Gu Qingcheng habang tinitingnan siya ng masama, bago nagsimulang maglakad patungo sa lawa kasama si Elysian Moon. Tiningnan ni Hansen ang direksyon kung saan umalis si Goddess, bago sumunod kina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Talaga nga, may mga bakas ng laban sa paligid ng lawa, at may mga natitirang luha sa himpapawid ng kalawakan. Maliliit ang mga ito, ngunit hindi pa tuluyang nagsasara. Habang pinagmasdan ni Goddess at ang kanyang mga kasama ang mga bitek sa kalawakan, nakikita nilang ang mga bitek na iyon ay iniwan ng Destroyer Wolf. Gumamit si Hansen ng kanyang Dangshan Aura upang pag-aralan ang natirang mga bakas ng Destroyer Wolf. Kaunti na lamang ang mga molekula, at malamang dahil nakatakas ang Destroyer Wolf sa mga bitek sa kalawakan, kaya hindi ito nakapag-iwan ng mga molekula sa daraanan nito. Tiningnan lamang ito ni Gu Qingcheng ng sandali, ngunit hindi siya nakakita ng mga palatandaan. Nagkunot ang noo ni Gu Qingcheng at sinabi, may ibang nilalang na tiyak na humabol sa Destroyer Wolf, kaya nakaligtas si Elysian Moon. Tumatakas din ang Destroyer Wolf sa mga bitek sa kalawakan. Baka hindi natin matutunton ito rito. Magtuloy tayo sa paghahanap, baka magkaroon tayo ng swerte at makakita tayo ng ibang palatandaan, sabi ni Hansen. Tiningnan niya ang Rolling Dragon Lake at naglakad papunta sa kabilang panig. Hindi talaga maraming bakas na iniwan ang Destroyer Wolf, ngunit nakakita si Hansen ng mga molekula na naiwan din sa kabilang bahagi ng lawa.
Hindi niya alam kung aling nilalang ang may-ari ng mga molekulang iyon, ngunit makikita niya na ang mga ito ay naiwan ng sabay sa mga molekula ng Destroyer Wolf. Ibig sabihin, may isa pang nilalang na naroroon ng sabay na naglalakad ng Destroyer Wolf. Nais ni Hansen na hanapin ang nilalang na iyon upang malaman kung anong mga detalye ang maaari niyang matutunan mula dito. Kabanata 1576, nakawala ang Destroyer Wolf sa pamamagitan ng isang bitek sa espasyo. Anong bakas ang sa tingin mo ay makikita natin dito? Tanong ni Elysian Moon, habang nakakunot ang noo. Maghanap lang tayo. Baka makakita tayo ng mga bakas, sagot ni Hansen habang naglalakad. Siguro, subukan mo na lang ang swerte mo dito. Hindi natin inaasahan na makakita ng anuman, sabi ni Elysian Moon, habang nagtuturo sa ibang direksyon. Walang makikita dito. Mas mabuti pang lihim na sundan ang mga grupo mula sa Sacred at Outer Sky. Mas maganda iyon kaysa mag-aksaya tayo ng oras dito, sabi ni Gu Qingcheng. Kung ganoon, maghati tayo sa dalawang grupo. Sundan niyo sila, at maghahanap pa rin ako dito, hindi nagmamadali si Hansen. Marami ng malalakas na nilalang mula sa Sacred at Outer Sky, at lahat sila ay alerto. Madali lang silang matutukoy, kaya't nagdesisyon si Hansen na maglakad-lakad at maghanap ng mga natitirang molekula. Gusto niyang malaman kung anong mga nilalang ang kasama ng Destroyer Wolf. O sige, iiwan ko ang ilang marka para malaman nyo kung saan kami nagpunta, sabi ni Elysian Moon, habang naglalakad palayo. Iniiwan ni Gu Qingcheng si Hansen ng marka at agad sumunod kay Elysian Moon. Gusto sana ni Shumi na sumama sa kanila, pero dahil hindi sumama si Hansen, kinailangan niyang sumunod kay Hansen. Guro, nakatakas ang Destroyer Wolf sa pamamagitan ng bitek sa espasyo. Bakit pa tayo naghahanap ng bakas dito? Mas mabuti pang sundan na lang natin ang grupo ni Goddess. Sigurado may mangyayaring interesante mamaya, sabi ni Shumi. Hindi niya inaasahan na makuha ang itlog, nais lang niyang manood ng labanan ng mga makapangyarihang nilalang. Ngumiti si Hansen at sinabi, maghahanap pa rin ako dito. Kung gusto mo talagang sumama, sundan mo na lang sila. Nag-isip saglit si Shumi, at nagsabi, mas gusto ko nang sumama sa iyo, guro. Hindi na nagsalita pa si Hansen. Sa halip, nagpatuloy siya sa paghahanap ng mga molekula sa paligid ng lawa. Kaunti na lamang ang mga molekula, at matagal ng panahon ang lumipas, kaya't mga amoy na molekula na lamang ang natira, at hindi ito tuloy-tuloy. Kailangan niyang maglakad ng mabuti at mabagal upang matutunan kung anong uri ng nilalang ang kasama ng Destroyer Wolf. Naglakad si Hansen sa paligid ng lawa, at hindi natagpuan ni Shumi ang anumang makikita. Habang iniikot ni Hansen ang lawa, hindi siya sigurado kung anong hinahanap nito. Sinundan na lang siya ni Shumi. Matapos maglakad si Hansen sa halos buong lawa, isang sandali na wala ang bakas. Bumalik siya sa huling lugar na nakita niya ang mga molekula at inobserbahan ito ng mabuti. Kakaiba, saan na sila? Tanong ni Hansen. Bumalik siya sa pinakahuling lugar na may molekula at inobserbahan ito ng masusing tingin. Malapit ito sa baybayin ng lawa, at may mga itim na mantsa ng tubig sa dalampasigan. Tumaas ba ang tubig sa lawa na ito? Pumasok ba ang nilalang na nag-iwan ng amoy sa lawa? Bakit hindi agad pumasok sa lawa? May espesyal ba sa lugar na ito? Nag-iisip si Hansen. Pinagmasdan niya ang lawa, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ang lawa dito ay eksaktong katulad ng iba pang bahagi ng Rolling Dragon Lake. Madilim tulad ng tinte at hindi mo makita ang anuman sa ilalim. Tahimik din ang ibabaw ng tubig, at walang alon. Hindi rin siya nakakakita ng anumang nilalang sa lawa gamit ang kanyang Dangshan aura. Ano ang tinitingnan mo, guro? Tanong ni Shumi, habang nakatayo sa tabi ni Hansen at tinitingnan din ang lawa. Naghahanap ako ng mga bakas, sagot ni Hansen ng may ngiti. Bakas? Anong bakas? Wala akong makita, tanong ni Shumi na puno ng kuryosidad. Inobserbahan muli niya ang lawa, ngunit hindi pa rin niya ito nakitang may kakaibang bagay. Ano pang kailangan mo kung nakikita mo na ang lahat? Sagot ni Hansen ng may konting pang-iinsulto. Yun pala, kaya pala ikaw ang guro. Wala akong kalaban-laban sayo. Pakitulungan na lang ako, guro. Anong mga bakas ang hinahanap mo sa lawa? Tanong ni Shumi. Disciple ko, matututo ka lang ng totoo kung ikaw mismo ang makakakita ng sagot. Kailangan mong gamitin ang iyong utak at mag-isip. Ganoon ka matututo, sagot ni Hansen, sabay turo sa lawa. Mag-observe ka lang dito. Pupunta ako sa ibang lugar para maghanap ng iba pang bakas. O sige, guro. Hindi kita bibiguin. Patuloy na tinitigan ni Shumi ang lawa, at sinubukang maghanap ng mga bakas na tinutukoy ng kanyang guro. Nagpatuloy si Hansen sa pag-iikot sa paligid ng lawa, dala si Bauer.
Ipinagpatuloy niya ang paglakad sa kagubatan malapit sa lawa, umaasang makakakita siya ng mga molekula muli. Tinitigan ni Shumi ang lawa ng matagal, ngunit hindi pa rin siya nakakita ng anumang bakas. Talagang ang matalino at misteryoso ang guro. Hindi ko kayang abutin ang antas niya. Ano kayang nahanap ng guro dito? Tanong ni Shumi, habang pinagmamasdan ang lawa. Sa totoo lang, wala ring natagpuan si Hansen na bakas. Naramdaman lang niyang hindi isang pagkakataon na natagpuan niya ang mga molekula, kaya't pinayuhan niyang mag-obserba si Shumi upang makita kung makakakita pa sila ng anumang bagay. Kung tama ang hinala ni Hansen, tiyak na pumasok ang nilalang sa lawa nang tumaas ang tubig ng Rolling Dragon Lake. Nagpasya siyang maglakad-lakad muna sa paligid ng lawa at bumalik pag tumaas ang tubig. Baka makakita siya ng ilang bakas pagkatapos noon. Naglakad-lakad si Hansen sa kagubatan, at wala siyang natagpuang bakas. Ngunit nakatagpo siya ng isang pamilyar na amoy. Ghost Eye. Bakit nandito ito? Ang hina naman. Nais ba nitong magpakamatay? Pinagmasdan niyang mabuti ito, at nakita ang iba pang molekula na kahalintulad ng amoy ng Ghost Eye. May dalawa pang uri ng molekula, ngunit hindi niya tiyak kung aling nilalang ang may-ari ng mga ito, at hindi rin niya alam ang lakas ng mga nilalang iyon. Naglibot si Hansen sa kagubatan, at naramdaman niyang may ilang malalakas na puwersa na dumaan sa himpapawid, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumambay sa paligid. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala rin sila. Wala siyang natagpo ang bago, at dumaan ang gabi. Bumalik si Hansen patungo sa Rolling Dragon Lake. Guro, may nakita ako. Sabi ni Shumi. Nagtaka si Hansen. Inutusan lang niyang magbantay si Shumi para sa pagkakataon na may mangyari, ngunit hindi niya inaasahan na makakakita pa ng anumang bagay ang espiritu. Itinuturo ni Shumi ang lugar kung saan pinapanood siya ni Hansen. Ang lugar na dating pinagtatayuan nila ay natabunan na ng itim na tubig ng lawa, ngunit wala namang espesyal na nangyari doon. Ngunit pagkatapos tumaas ang tubig ng lawa, isang maliit na bahagi ng lawa ang nagkaroon ng kakaibang itsura. Sa isang lugar malapit sa baybayin, ang tubig na dating itim ay naging malinaw, parang tubig sa isang normal na lawa. Pero madilim na, at napakaliit lamang ng lugar. Kung hindi sila titingin ng mabuti, hindi nila mapapansin ang malinaw na tubig. Guro, talagang may talas ang mata mo. Hindi ko nakita ang anumang espesyal dati, pero ngayon lang ako nakakita ng pagkakaiba ng bahaging iyon ng lawa matapos itong magdilim, sabi ni Shumi, na may paghanga sa guro. Kabanata 1577. Si Hansen ay lumilipad sa itaas ng isang maliit na seksyon ng malinaw na tubig at tinangka niyang alamin kung mayroong anumang pagkakaiba sa tubig. Ang seksyon ng lawa ay mukhang isang balon. Malinaw ito mula sa itaas hanggang ibaba, ngunit ang lahat ng tubig sa paligid nito ay madilim. Hindi nag-iisa ang madilim na tubig at malinaw na tubig. Gayunpaman, kiteng gabi na at napakalalim ng tubig, kaya kahit na tinitingnan nila ito mula sa itaas, hindi nila makita ang ilalim. Walang ideya si Hansen kung gaano ito kalalim. Hindi tulad ng madilim na lawa sa paligid, may mga bula na lumulutang mula sa malinaw na tubig, parang may maraming isda sa ilalim. Teacher, anong nangyari sa tubig dito? Tanong ni Shumi kay Hansen, na nakatayo sa tabi niya. Isip ni Hansen, paano ko ba alam? Hindi naman ako Diyos na nakakaalam ng lahat. Siyempre, hindi iyon sinabi ni Hansen ng malakas. Ngumiti siya kay Shumi at sinabi, maghintay ka muna dito. Bababa ako doon at susuriin. Huwag pumasok sa tubig hanggat hindi pa ako umaahon. Tumalon si Hansen sa malinaw na tubig kasama si Bauer at bumaba ng malalim. Nagpractice na si Hansen ng kanyang kasanayan sa paglangoy. Bagamat hindi siya kasing husay ng mga tunay na nilalang na matatagpuan sa dagat, kayang-kaya pa niyang makipaglaban sa mga ordinaryong laban. Maingat si Hansen. Habang bumababa siya, tinawag niya ang kanyang golden engraving shield at itinaas ito sa harap niya upang magdepensa laban sa mga mabagsik na nilalang. Napakalalim ng lawa. Bumababa si Hansen ng mahigit 3,000 talampakan, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang ilalim. Ang paligid niya ay patuloy na madilim, at ang tubig ay parang tinta. Patuloy na bumababa si Hansen at habang siya'y lumalangoy, bigla niyang naramdaman ang isang bakanteng espasyo sa ilalim niya, at bigla siyang nahulog pababa. Habang mabilis siyang tumayo, napansin niyang siya'y nakatayo sa isang malaking yungib sa ilalim ng lupa. Maraming mga buto ang nakakalat sa yungib, at may matinding amoy sa hangin. Sa gitna ng yungib ay isang itim na bukal, at ito ay nagpapalabas ng tubig na parang gas. Dalawang nilalang ang nakahiga sa tabi ng bibig ng balon. Ang isa sa kaliwa ay mukhang isang dragon, at ang mga kaliskis nito ay kumikislap ng itim na liwanag na para bang gawa ito sa uling.
Ang mga ngipin ng dragon sa bibig nito ay parang mga kutsilyo. Mga 80 talampakan ang haba nito, at mukhang galit na galit. Ang nilalang sa kanan naman ay isang napakabigat na puting lobo, at kasing laki ito ng itim na dragon na nasa tabi nito. Ang balahibo nito ay puti tulad ng nyebe, ngunit ang mga mata nito ay itim na parang tinta. May mga alon at distortion sa espasyo mismo na para bang gumagalaw sa balahibo ng lobo. Nagkatitignan ang dalawang mabagsik na nilalang kay Hansen ng sabay, na para bang tinitingnan siya bilang isang piraso ng sariwang karne na itinapon sa kanilang harapan. Destroyer Wolf. Nagulat si Hansen. Naghahanap siya ng bakas ng isang nilalang na naramdaman niyang nasa baybayin, ngunit hindi niya inasahan na matutuklasan niya ang Destroyer Wolf dito. Inilarawan ni Gu Qingcheng ang hitsura ng Destroyer Wolf kay Hansen dati, at ang malaking puting lobo ay eksaktong tulad ng inilarawan niya. At dahil sa nakakatakot na lakas mula dito, tiyak na ito na ang Destroyer Wolf. Tungkol naman sa itim na dragon, malamang ay ang legendary rolling dragon ito. Gayunpaman, tila wala sa kanila ang nilalang na hinahanap ni Hansen. Maliban sa rolling dragon at Destroyer Wolf, wala nang ibang nilalang sa buong yungib sa ilalim ng lupa. Sa loob ng itim na bukal, may isang bagay na kasing laki ng basketball na umiikot. Bago pa makita ni Hansen kung ano iyon, narinig niya ang sumabog na angal ng rolling dragon, at pagkatapos ay naglabas ito ng isang stream ng itim na liwanag patungo sa kanya. Hindi makita ni Hansen kung ano ang itim na liwanag na iyon, kaya't hindi niya ito matakasan. Itinaas niya ang golden engraving shield upang depensahan ito. Dang! Nararamdaman ni Hansen ang isang malakas na puwersa na dumaan sa golden engraving shield, at hindi niya maiwasang umatras, ang likod niya ay tumama sa pader ng bato sa yungib. Napakabigat ng bato kaya't nagkaroon lamang ng ilang mga bahagyang bitek nang tumama ang katawan ni Hansen, ngunit halos magkalas ang mga buto niya. Ang itim na liwanag na iyon ay bumasag din pagkatapos tumama sa golden engraving shield. Tumama ito patungo sa rolling dragon at dam alloy sa buntot nito. Imbes na mapinsala ng lakas, ang buntot ng dragon ay humarap sa itim na liwanag. Doon na lang nakita ni Hansen ng malinaw na ang itim na liwanag na ipinaputok ng rolling dragon ay isang trident na kasing itim ng tinta. May mga ukit na dragon sa hawakan, at 3 ulo ng dragon ang bumubuo sa itaas ng trident. Hindi pinatay ni rolling dragon si Hansen, na nagdulot ng kaunting gulat sa dragon. Tinutok ng Destroyer Wolf ang tingin kay Hansen at nagsalita, "Sino ang nagpadala sa iyo dito? Sacred Shelter ba o Outer Space Shelter? Walang nagpadala sa akin. Pumunta ako rito mag-isa." Maraming kaisipan ang dumaan sa isipan ni Hansen. Hindi mukhang magkaaway ang Rolling Dragon at ang Destroyer Wolf, at bukod pa rito, pareho silang naglalabas ng nakakagimbal na mga life force. Pareho silang mga napakalalakas na nilalang. Hindi pa umabot sa super level ang lakas ni Hansen, kaya hindi siya sigurado kung kaya niyang makipaglaban sa dalawang nilalang na iyon. Dapat dinala ko na si Gu Qingcheng. Nagsay si Hansen. Hindi niya inasahan na madali niyang matutuklasan ang Destroyer Wolf. Inisip ni Hansen na baka magtulungan ang Destroyer Wolf at ang Rolling Dragon upang labanan siya. Ngunit sa halip, pumikit ang Destroyer Wolf at tumitig kay Hansen ng ilang saglit, pagkatapos ay nagbigay ng nakakagulat na suhestyon. Since hindi ka ipinadala ng sacred at nag-iisa ka lang, bakit hindi ka manatili dito at magbahagi ng sacred egg sa amin? Paano ko magagawa iyon? Nahirapan si Hansen maniwala na magiging mabait ang Destroyer Wolf. Inako nito ang lahat upang nakawin ang itlog na iyon. Bakit ito magbabahagi sa isang hindi kilalang tao? Ngumiti ang Destroyer Wolf, ngunit ang ngiting iyon ay nakakatakot kay Hansen. Ang isang ngiti mula sa isang higanting lobo ay talagang nakakakilabot. Ganito na lang, sabi ng Destroyer Wolf, na may tunog ng pagiging tapat. Ayaw namin magbahagi ng sacred egg sa iba. Sa pananaw ko, malakas ka, at hindi madali para sa amin na patayin ka. Kung tatakas ka at mag-aakit ng iba pang malalakas na nilalang dito, magiging malaking problema ito para sa atin. Kung nais mo, 3 tayong magbahagi ng itlog. Ano sa palagay mo? Bagamat mukhang tama ang sinabi ng Destroyer Wolf kay Hansen, may nararamdaman siyang hindi tama. Gayunpaman, sigurado si Hansen sa isang bagay, kung tatanggi siya, agad na magsasama ang dalawang nilalang upang patayin siya at protektahan ang kanilang lihim. Okay, dahil tapat ka, sasama na lang ako. Inisip ni Hansen sa sarili, gagamitin ko ang pagkakataon na ito. Siguro may tsansa pa akong makuha ang itlog. Pwede ka nang bumaba ngayon, kaibigan. Ang sacred egg ay handa ng kainin. May iba pa bang nakakaalam na narito tayo? Tanong ng Destroyer Wolf na ngumiti. Wala. Dahan-dahang lumapit si Hansen sa kanila.
Gayunpaman, pinanatili niya ang distansya mula sa mga ito. Tumingin siya sa puting bagay sa loob ng itim na balon at tinanong, yun ba ang sacred egg? Kabanata 1578. Tama, iyon ang sacred egg. Gayunpaman, sobrang tigas ng shell nito. Sinubukan na namin ang lahat ng aming naisip pero wala ni isa sa mga paraan namin ang nakabasag ng itlog. Kaya naman ginamit namin ang tubig mula sa itim na pond para makuha ang shell ng sacred egg. Dumating ka sa tamang oras. Pagkalipas ng 40 o 50 oras, ganap nang matutunaw ang shell ng itlog at saka natin ito matitikman, sabi ng Destroyer Wolf. Tahimik lang na nakatingin ang Rolling Dragon kay Hansen parang isang estatwa ng bakal. Hindi sigurado si Hansen kung hindi nito nauunawaan ang lengguwaheng pantao o kung ayaw nitong makipag-usap. Napansin ni Hansen na hindi nagpakita ng anumang balak na atakihin siya ang Destroyer Wolf at Rolling Dragon na nakakapagtaka sa kanya. Akala ni Hansen gusto lang tiyakin ng Destroyer Wolf na walang ibang tao sa paligid bago siya atakihin pero hindi naman ito mukhang may balak na atakihin siya. Tila ba nagdesisyon na itong ibahagi ang sacred egg? Nagpatuloy pa rin si Hansen sa pagiging maingat dahil hindi pa rin siya sigurado sa plano ng Destroyer Wolf. Ipinagpatuloy niyang iwasan ang Destroyer Wolf at Rolling Dragon at iniiwasan ang makalapit sa sacred egg habang hinihintay na ganap itong matuno. Kahit tinatawag na sacred egg, wala namang anuman nakakaiba sa hitsura nito. Tila isang ordinaryong itlog lang na mas malaki sa karaniwan. Mahirap paniwalaan na hindi kayang basagin ng isang malakas na nilalang tulad ng Destroyer Wolf ang shell ng itlog. Habang dumadaloy ang tubig, ang sacred egg ay lumulutang dito. Pinagmasdan ni Hansen ito ng mabuti at napansin niyang may mga maliliit na itim na ukit sa shell. Parang hinihigop ng tubig mula sa itim na pond ang mga ukit na iyon. Paano kita tatawagan, kaibigan? Hindi din lumapit ang Destroyer Wolf kay Hansen. Imbis, pinagmamasdan lang siya mula sa malayo na may ngiti sa mukha. Hansen, sagot ni Hansen. Napakaganda mo, kaya sigurado akong galing ka sa isang kilalang lugar. Bakit hindi kita narinig dati? Tanong ng Destroyer Wolf. Wala naman akong galing sa sikat na lugar. Nagkataon lang at nakakuha ako ng ilang malalakas na Geno Cores at Beast Souls, sagot ni Hansen. Habang patuloy na nakikipag-usap si Hansen, lalong hindi minamaliit ng Destroyer Wolf si Hansen. Patuloy itong nakikipag-usap kay Hansen, ngunit wala itong ipinapakitang balak na atakihin siya. Tila ba nagdesisyon na itong ibahagi ang sacred egg? Talaga bang sobrang tigas ng eggshell na hindi mo kayang basagin? Muling tanong ni Hansen, dahil nahirapan pa rin siyang maniwala. Ayon sa mga patakaran ng Fourth God Sanctuary, kahit ang ina po ng isang berserk na super creature ay bronze level pa lang kapag ipinanganak. Humiga ang Destroyer Wolf sa tabi ng itim na pond at ngumiti. Kung kayang-kaya kong basagin ito, hindi ko sana kinailangan magtakbo at magdala nito at manghuli ng mga malalakas na nilalang. Huminto saglit ang Destroyer Wolf at tumawa. Ang Master ng Sacred ay gumugol ng napakaraming oras para makuha ang tiwala ng Destroyer Empress at mapanganak ang kanyang anak. Gumastos siya ng maraming oras at lakas para sa itlog na ito, kaya't sigurado akong espesyal ito. Pinagmasdan ni Hansen ang sacred egg, ngunit hindi pa rin niya makita kung ano ang espesyal dito. Mas nakakalito pa, wala pa ring bakas ng nilalang na hinahanap niya kanina. Kung ang nilalang na iyon ay talagang pagkain na dinala ng Destroyer Wolf at Rolling Dragon dito para kainin, dapat may naamoy pa siyang mga bakas. Kagaya ng mga buto na iniwan sa yungib, tatlo sa kanila ay nag-iiwan ng mga molekula. Ngunit hindi siya nakakakita ng bakas ng nilalang na iyon. Nag-aalala si Hansen na baka ang mga molekula sa yungib ay sobrang magulo kaya't hindi niya matukoy ng maayos. Paulit-ulit niyang sinuri ang mga ito, ngunit hindi pa rin niya nakita ang anumang bakas ng nilalang na iniiwasan niya kanina. Baka hindi pumasok ang nilalang sa lawa. Nasaan ito? Nababahala si Hansen habang nag-iisip, ngunit wala siyang makitang sagot. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap ang Destroyer Wolf kay Hansen na para bang mabait ito at walang masamang balak. Sa kabilang banda, tahimik lang ang Rolling Dragon. Nakatagilid ito sa tabi ng itim na pond, nakatitig sa lumulutang na sacred egg na parang iyon lang ang tanging bagay na nakikita nito. Wala silang ipinapakitang balak na atakihin si Hansen, na lalong nagpapagulo sa isip niya. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Bauer ang sacred egg na parang isang bagong laruan. Tumatagal ang panahon, at mas dami-dami ang mga itim na bitek sa eggshell. Tulad ng sinabi ng Destroyer Wolf, tila malapit ng matuno ang shell ng itlog. Gotcha!
Pagkalipas ng 55 oras ng paghihintay, narinig ni Hansen ng Destroyer Wolf at ng Rolling Dragon ang tunog ng isang pagsabog na parang shell ng itlog na nababasag matapos mag-init. Nagpakita ng itim na bitek ang puting shell ng itlog. Tapos na, masayang-masaya ang Destroyer Wolf at mas lalo namang natuwa ang Rolling Dragon. Hawak nito ang trident sa buntot nito at agad itong itinapon sa itlog. Nasa mga bitek na ang itlog at inisip ni Hansen na baka tuluyang mabutas ng trident ng Rolling Dragon ang itlog. Ngunit nang tumama ang dulo ng trident sa isa sa mga bitek, nagkaroon lamang ng mga spark sa itlog at nanatiling buo ito. Hindi lumaki ang bitek. Natatakot si Hansen. Ipinakita ng Destroyer Wolf kung gaano katibay ang Sacred Egg, ngunit hindi siya naniwala hanggang sa nakita ito ngayon. Naranasan na ni Hansen ang lakas ng trident at tiyak na kabilang ito sa pinakamataas na antas sa Fourth God Sanctuary. Gayunpaman, hindi nito kayang basagin ang shell ng Sacred Egg. Hinaplos ng Destroyer Wolf ang mga labi nito at pinigilan ang Rolling Dragon na muling sumugod. Tinitigan nito ang Sacred Egg at sinabi, mukhang kailangan pa nating maghintay. Matagal na tayong naghihintay, kaya't hindi na tayo kailangang magmadali. Umurong ang Rolling Dragon pabalik sa orihinal nitong pwesto at humiga. Tinitigan ni Hansen ang Sacred Egg, ngunit may nararamdaman pa ring kakaiba. Walang anumang buhay sa loob ng Sacred Egg. Nang maghiwa-hiwalay ang shell, nakaramdam si Hansen ng isang enerhiya mula sa itlog. Ngunit hindi ito isang life force na galing sa itlog, kundi isang puwersa na parang kamatayan. Bakit ganito ang pakiramdam ng kapangyarihan? Mayroon bang puwersa ng patay na espiritu ang Sacred Egg? Dapat hindi ganito. Nakita ko ang lakas ng Diyos, at hindi ito kapareho ng nararamdaman ko ngayon. Kung pareho silang mga inapo ng Master ng Sacred, hindi sila dapat ganito magkaiba, isip ni Hansen. Habang nag-iisip si Hansen, nagkunot ang kanyang noo at tumingin sa isang sulok ng yungib. Doon ay may ilang pamilyar na molekula na lumulutang, ang parehong molekula na naamoy niya sa dalampasigan. Kakaiba. Sinuri ko na ang yungib ng maraming beses, ngunit wala akong nakita ni isa sa mga molekula ng nilalang na iyon. Bakit mayroon na akong nakitang mga molekula dito? Nababahala si Hansen. Kabanata 1579. May isang nilalang ba dito na hindi alam ng Destroyer Wolf at Rolling Dragon? Baka alam nila ito, ngunit pinapayagan nilang magtago ang nilalang na ito dito dahil sa isang dahilan. Nakakunot ang noo ni Hansen. Si Hansen ay lubos na tiwala sa kanyang Dunction Aura. Sigurado siya na ang mga molekula ay mula sa nilalang na hinahanap niya dati. Gayun din, ang mga molekula na ito ay kamakailan lamang. Isang posibilidad lang, ang mutant na nilalang ay nasa yungib, ngunit may paraan ito ng pagtatago ng kanyang presensya. Ipinagpalagay ni Hansen na nang mabasag ang itlog ng Sacred Egg at tinamaan ng Rolling Dragon, inisip ng nilalang na iyon na panahon na para kumilos at aksidenteng nag-iwan ng ilang molekula sa kanyang kasiyahan. Hindi kaya magdulot ng polusyon sa itlog ang tubig mula sa itim na pond. Tanong ni Hansen nang walang pag-iisip. Pinagmamasdan niya ang Destroyer Wolf nang hindi nagpapakita ng interes, ngunit ang kanyang Dunction Aura ay nakatutok ng mabuti sa sulok na may mga molekula. Gayunpaman, wala namang kakaibang nangyayari. Lahat ay tahimik, at wala ng mga molekula na lumalabas. Makes sense. Kunin na natin ang itlog ngayon. Marami ng bitek sa itlog, kaya't may pagkakataon na maaari na natin itong hiramin, sabi ng Destroyer Wolf sa Rolling Dragon na nasa tabi nito. Nagduda si Hansen na ang Destroyer Wolf ay humihingi ng tulong mula sa Rolling Dragon. Isang bahagi ng itlog ay nasa itaas ng itim na tubig, kaya kung takot ang Destroyer Wolf sa tubig ng itim na pond, maaari naman itong kunin ang itlog ng hindi naaapektuhan. Karaniwan, hindi ipagkakatiwala ng mga tao ang isang mahalagang bagay sa iba, sila mismo ang kumukuha nito. Narinig ng Rolling Dragon ang sinabi ng Destroyer Wolf. Hinagis nito ang buntot nito, gamit ang trident nito na parang isang kutsara para kunin ang Sacred Egg mula sa pond. Hinugot nito ang Sacred Egg at inilagay sa tabi ng spring. Sa sandaling ito, ang itlog ay tinakpan ng mga itim na bitek na parang isang sapot, at marami sa mga bitek na ito ay pumasok ng malalim sa itlog. Lumapit ang Destroyer Wolf at tinitigan ang mga bitek. Hindi pa rin sapat ang laki ng crack, at hindi pa namin nakikita kung ano ang nasa loob. Wala ring lumalabas, kaya kailangan pa nitong matuno, sabi ng Destroyer Wolf. Kinuha nito ang Sacred Egg gamit ang mga paa nito at tumayo tulad ng isang tao. Itinaas nito ang Sacred Egg at ihahagis muli ito sa itim na pond.
Gayunpaman, habang lumilingon ito, hinagis ng Rolling Dragon ang buntot nito, at tinusok ng trident nito ang katawan ng Destroyer Wolf, na nagdulot ng butas sa dibdib nito. Ang dugo ay sumabog mula rito, tinra ng puting balahibo ng pula. Bumagsak ang Destroyer Wolf, at kakaibang mga alon ng enerhiya ang nagsimulang magbago sa paligid ng katawan ng lobo. Nawawala ito saglit, at nang muling magpakita, ang Destroyer Wolf ay nasa likod ng Rolling Dragon. Ang mga pangil ng lobo ay mabilis na bumaba at tumama sa leeg ng Rolling Dragon. Aw! Ngunit bago makagat ng Destroyer Wolf ang leeg ng Rolling Dragon, isang transparent na araw ang tumago sa ulo ng lobo. Pumunta ang araw sa likod ng ulo nito, dumaan sa utak, at lumabas sa pagitan ng mga kilay nito. Ang dugo ay tumulo mula sa tip ng araw. Bagsak ang Destroyer Wolf sa lupa nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaban. Naghimlay ito sa lupa, walang buhay. Naguluhan si Hansen. Hindi siya makapaniwala na ang malakas na Destroyer Wolf ay pinatay ng ganun-ganun lang. Paglingon niya sa sulok ng yungib, nakita niyang may isang nilalang na nakatayo doon. Ang itaas ng katawan nito ay parang tao, habang ang ibabang bahagi ay parang ahas. Nakatayo ito roon, may nakangiting mukha na parang walang pakialam. Hawak ng nilalang ang isang bow, at ang kulay ng bow na iyon ay katulad ng kulay ng mga pangil sa ulo nito. Magandang trabaho, itim na dragon. Lumipat ang nilalang na may kalahating katawan ng tao patungo sa Rolling Dragon at pinatpat ang ulo nito. Biglang naging malambot at masunurin ang nakakatakot na Rolling Dragon at tila natuwa ito sa papuri ng nilalang. Sino ka? Tanong ni Hansen na may kaba. Malinaw na ang kalahating tao na nilalang at ang Rolling Dragon ay magkasama sa isang koponan. Nais ng Destroyer Wolf na gamitin ang itim na pond, kaya't pumayag ito na ibahagi ang Sacred Egg sa Rolling Dragon. Hindi nila inaasahan na may ibang kasosyo ang Rolling Dragon na nais patayin ng Destroyer Wolf at kunin ang Sacred Egg para sa sarili nito. Rolling Dragon King, ang hari ng Rolling Dragon Lake. Tinignan ng kalahating tao na nilalang si Hansen ng may paghamak. Nalilito si Hansen. Ngayon ay alam na niya na ang alamat na nilalang sa Rolling Dragon Lake ay ang kakaibang nilalang na nasa harap niya, hindi ang itim na dragon. Lumapit ang Rolling Dragon King sa tabi ng itim na pond. Kinuha niya ang Sacred Egg at hawak ito sa kanyang mga palad. Patayin siya, sinabi ng Rolling Dragon King ng kalmado, habang tinitingnan ang Sacred Egg. Ang itim na dragon ay umatungal, pagkatapos ay tumakbo patungo kay Hansen gamit ang trident sa buntot nito. Ang mga pangil at mga pangil ng dragon ay nakakatakot na mga armas. Nilabanan ni Hansen ang mga alon ng atake gamit ang kanyang golden engraving shield. Gayunpaman, patuloy na umatras si Hansen sa ilalim ng matinding puwersa. Sumabog ang pulang ilaw sa katawan ni Hansen habang isang pares ng mga pakpak ng paro-paro ang sumabog mula sa kanyang likod, at sabay niyang pinasok ang bloodthirsty mode. Tumaas ang lakas ni Hansen. Matagal na niyang nilabanan ang itim na dragon, ngunit naging tabla ang laban. Wala ni isa sa kanila ang makatalo sa isa't isa. Malinaw na hindi nais ng Rolling Dragon King na tulungan ang itim na dragon na labanan si Hansen. Inalis niya ang arrow mula sa Destroyer Wolf at pinunasan ng dugo sa balahibo ng lobo. Pagkatapos, tinusok niya ang arrow pababa patungo sa itlog. Tinutok ng arrow ang itlog ng 2 beses, ngunit hindi nito napasok ang crack ng Sacred Egg. Nakakunot ang noo ng Rolling Dragon King, pagkatapos ay nagbigay ang katawan nito ng kakaibang itim na liwanag. Ipinatong ang itim na liwanag sa arrow, at tinusok niyang muli ang arrow patungo sa itlog. Gotcha! Sa wakas, tumagos ang arrow sa itlog. Ang dulo at bahagi ng katawan ng arrow ay pumasok. Natuwa ang Rolling Dragon King. Kinuha niya ang arrow at sinubukang hilahin ito palabas. Ngunit sa susunod na segundo, natakot ang Rolling Dragon King. Hindi niya kayang hilahin ang arrow mula sa itlog. Sa halip, ang buong katawan niya ay nanginginig na parang pinapaso ng kuryente. Ang itim na liwanag ay mabilis na hinihila mula sa katawan niya, papunta sa arrow, at pababa sa itlog. Rolling Dragon King, akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang tunay na master ng Rolling Dragon Lake? Ang Destroyer Wolf na pinaniniwala ang patay ay dahan-daang gumapang mula sa lupa na hindi makapaniwala. Ang mga butas sa dibdib at ulo nito ay mabilis na gumaling at makikita mong lumiliit ang mga sugat. Tinitigan nito ang Rolling Dragon King gamit ang mga mata ng lobo at may kakaibang ngiti sa mukha nito. Ikaw! Nagtakot ang Rolling Dragon King nang mapagtanto niyang niloko siya ng Destroyer Wolf. Gayunpaman, huli na para magsisi. Ang katawan niya ay nahihirapang tumakas patungo sa Sacred Egg. Patuloy ang pagdaloy ng kanyang lakas papunta sa itlog kaya't siya ay nanghihina. Ang itim na dragon ay umatungal.
Iniwan nito si Hansen at tumakbo patungo sa Rolling Dragon King. Tinusok ng trident sa buntot nito ang Sacred Egg, sinusubukang paghiwalayin ang Sacred Egg mula sa Rolling Dragon King. Kabanata 1580. Nagpapakamartir ka. Ang pang-uuyam ng Destroyer Wolf habang nanunood mula sa gilid. Hindi nito pinipigilan ang Black Dragon. Ang trident ng Black Dragon ay tumama sa Sacred Egg, ngunit agad itong dumikit sa itlog at nagsimulang sumipsip ng kapangyarihan. Naging katulad ito ng Rolling Dragon King. Ang dalawang nakakatakot na super creatures na posibleng mga berserk super creatures ay tila hindi kayang makalabas mula sa Sacred Egg. Parehong nabigla ang Rolling Dragon King at ang Black Dragon. Hansen ay petrified. Nakakita na siya ng maraming mga inapo ng dalawang super beings dati, at si Shumi ay anak ng dalawang emperador. Ngunit hindi pa siya nakakakita ng ganitong inapo. Hindi pa nga ito ipinanganak, ngunit kayanan nitong sirain ang dalawang super beings. Ang Rolling Dragon King at ang Black Dragon ay nauubos na ng lakas, at nakakabighani itong makita. Ang Rolling Dragon King ay parang tumanda ng 1,000 taon, at ang mga kaliskis sa kanyang buntot ng ahas ay nagiging dilaw. Ang kanyang pang-itaas na katawan ay nagmukhang matanda, at hindi na kasing lakas ng dati. Mukha siyang isang matandang lalaking sobrang payat na kitang-kita ang kanyang mga buto. Pati ang Black Dragon, hindi rin maganda ang kalagayan. Ang katawan nito ay mabilis na tumatanda habang ang essence sa loob ng katawan nito ay hinihigop. Tinitigan ng Destroyer Wolf ang nanghihina na Rolling Dragon King at nagsabi, iniisip ng lahat na ang Black Dragon ang master ng Rolling Dragon Lake, ngunit ako'y natatangi. Akala mo ba'y maloloko mo ako? Akala mo ba'y pumunta ako sa Rolling Dragon Lake dahil hindi ko kayang sirain ang Sacred Egg? Gaano ka ba katanga? Habang nagsasalita, umikit ang Destroyer Wolf at kumikislap ang liwanag. Pumunta ako dito dahil sa kapangyarihan ng kamatayan sa Black Pond. Kung walang kapangyarihan ng kamatayan na iyon, walang paraan na ang Sacred Egg ay mag-i-incubate ng ganito kabilis. Ito ay inapo ng Sacred Shelter. Anong kinalaman ng kapangyarihan ng kamatayan dito? Tanong ng Rolling Dragon King gamit ang mga ngipin na magkasamang nakakagat. Nagngisi ang Destroyer Wolf. Bobo ka ba? Hindi mo ba alam na ang ina nito ay ang Destroyer Empress? Ang kapangyarihan niya ay ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kapangyarihang minana ng Sacred Egg ay hindi lang ang kapangyarihan ng Master ng Sacred, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng Destroyer Empress na pagkawasak. Ang kapangyarihan ng Rolling Dragon Lake ang pinakamahusay na paraan para ito'y mapangalagaan. Anong pakinabang nito sa iyo? Paalisin mo kami, at ibibigay namin sa iyo kung anong gusto mo, sabi ng Rolling Dragon King. Halos naubos na ng Sacred Egg ang lakas niya. Isang layer na lang ng balat ang natira sa kanyang mga buto, at siya'y nagmukhang mas nakakatakot pa kaysa sa isang bungo. Idiot, ano sa tingin mo ang maibibigay mo sa akin? Kahit pa ibigay niyo sa akin ang inyong self-geno cores, hindi ito makakapantay sa Sacred Egg na ito, kumislap ang mga mata ng Destroyer Wolf. Ang ina po ng Master ng Sacred at ng Destroyer Empress ay magkakaroon ng mga kalamangan ng kanilang mga gene. Mula nang ma-incubate ito, pinangalagaan ito ng mga banal na likido ng Master ng Sacred, at sa tulong ng iyong kapangyarihan ng kamatayan, ang nilalang na malilikhang ito ay magiging mas perpekto kaysa sa kahit anong berserk super creature. Kapag ipinanganak ito, pagsasamahin ko ang mga gene nito sa sakin, at magiging ako ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Fourth God Sanctuary. Huwag magbilang ng sobra. Kahit ako at ang Black Dragon ay hindi kayang tapatan ito. Ano sa tingin mo, magagawa mong pagsamahin ang mga ito? Ang mga buto ng Rolling Dragon King ay nagsimulang mabulok. Nahulog siya sa lupa katabi ng Black Dragon. May paraan ako, at hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Maghintay ka na lang ng iyong kamatayan. Nang matapos magsalita ang Destroyer Wolf, hindi na nito pinansin pa ang Rolling Dragon King at ang Black Dragon. Tungkol sa iyo, hindi ko talaga nais mag-aksaya ng oras para patayin ka, ngunit tatagal pa ako ng ilang sandali upang pagsamahin ang egg. Kung malaman ito ng Sacred Shelter at Outer Sky, magiging problema sa akin. Dapat kang mamatay, sabi ng Destroyer Wolf habang nagsusulong, ang katawan nito'y pumasok sa isang space fault. Nagkaroon ng bitek sa tabi ni Hansen, at isang ulo ng lobo ang sumungaw, papunta sa leeg ni Hansen gamit ang mga puting pangil. Ginamit ni Hansen ang golden engraving shield sa kanyang balikat upang depensahan ang sarili laban sa kagat ng Destroyer Wolf. Scry 8. Ang mga pangil ng Destroyer Wolf at ang shield ay nagdudulot ng nakakainis na tunog. Ang mga pangil ng Destroyer Wolf ay punit-punit ang isang bahagi ng golden engraving shield, at ang mga gintong ukit sa shield ay naging malabo. Wala na itong lakas upang ipagtanggol ang atake.
Nagulat si Hansen. Hindi pa siya nakakita ng lakas na hindi kayang ipagtanggol ng Golden Engraving Shield. Tumingin ang Destroyer Wolf kay Hansen ng malamig. Ang kapangyarihan ko ay sumipsip ng espasyo at kontrolado ko na ang espasyong ito. Sa tingin mo ba, ang kapangyarihan ng iyong shield ay nagmumula pa saan? Ang shield mo ay walang laban sa akin. Ang katawan ng Destroyer Wolf ay nagiging malabo habang dumadaan sa mga space faults. Bawat sandali, nag-iiwan ito ng mga pulang sugat sa katawan ni Hansen. Hindi matano ni Hansen kung paano gumagalaw ang lobo, at hindi rin niya matukoy kung paano gumagana ang kapangyarihan nito. Hindi niya magamit ang kanyang mga kalamangan at tuluyan siyang pinipiga ng Destroyer Wolf. Hinampis ni Hansen ang kanyang mga ngipin at kumislap ang banal na liwanag mula sa kanyang katawan. Agad na humaba ang kanyang buhok at kumikislap ang liwanag mula sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa Super King Spirit Mode. Ang Super King Spirit Mode ay iba sa karaniwang lakas ni Hansen. Hindi tumitibay ang katawan ng isang tao kapag ang self-geno core nito ay tumaas, ngunit ang mga nilalang at espiritu ay mas malapit na konektado sa kanilang mga core. Pumasok sa Super King Spirit Mode si Hansen at nagtungo patungo sa Sacred Egg. Inabot niya ang Sacred Egg upang itulak ito palayo mula sa Rolling Dragon King at sa Black Dragon. Hindi niya nais na iligtas sila. Gusto ng Destroyer Wolf na ang Sacred Egg ay sumipsip ng kapangyarihan, ngunit kung walang koneksyon sa Rolling Dragon King at sa Black Dragon, hindi may incubate ang Sacred Egg. Kaya't iniligtas ni Hansen ang Rolling Dragon King at ang Black Dragon. Ano man ang balak nilang gawin, kailangang harapin muna sila ng Destroyer Wolf, kaya't ito ang pagkakataon ni Hansen. Nakita ng Destroyer Wolf si Hansen na humampas patungo sa Sacred Egg at ngumisi ito. Gusto mong hawakan ang Sacred Egg. Nagpapakamartir ka. Gayunpaman, hindi tumigil sa pag-atake ang Destroyer Wolf. Sa halip, lumitaw ito sa likod ni Hansen at sinakmal ang leeg ni Hansen gamit ang kanyang kapangyarihan sa Space Swallowang.